A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Here's another glimpse of my day wrapped in a 3-minute vlog. Grabe, ang sarap pa magligid-ligid sa higaan dahil nga ang lamig ng panahon at gloomy weather. Paparating ang bagyo bukas at naa-anxious na ako niyan sa mga mangyayari. Syempre, hindi ko rin kasi makakalimutan ang Odette kasi isa rin talaga ang aming lugar na naapektuhan. Tapos ngayon, signal number 4 pa kami. Panalangin ko na lang na masusurpass namin itong bagyong to. Ngayon nga rin darating si Alex at alam ko yung iba sa inyo naghihintay na ma-upload ko to. Pero bago niyan, kumain muna kami ng agahan ni Jeff at ang mga leftovers na pagkain ang hinanda ko kasi sayang naman. Ininit ko lang to at alam ko mabubusog na rin kami dito. Anyway, hindi rin naman ako kumakain ng marami kapag agahan. After namin kumain ay nag-ayos na ako dahil susunduin ko si Alex sa airport. Hindi ko na binibigyan ng mali siya yan dahil sa 5 taon namin pagsasama ay naging close na nga rin kami to the point na kapag naghiwalay kami, magiging kaibigan ko pa rin siya. Pero siguro masasabi ko lang yan kasi pareho kaming hindi pa nagkakaroon ng partner sa ngayon. Kapag nagka-jowa na kami ay syempre dapat dumistansya na kasi hindi rin ako ang tipong nagko-communicate sa ex lalo na kapag nagka-jowa na o may kinakasama na sila. For me, that's just a girl code. Pagkarating nga niya sa bahay ay binulaga na siya ni Cookie at napaka-excited nang dumating siya. Naging clingy pa masyado si Cookie na bumisita siya dito. Anyway, kinuha lang ni Alex ang mga naiwan niyang gamit at doon siya nagpalipas ng gabi sa nabook niyang hotel. Akala kasi niya hindi ko na siya papatuloyin dito sa bahay. At isa pa, galit rin yan siya sa akin sa nangyari naming hinwalayan. The next day, pumunta na siya dito sa amin. At dahil hindi kami maka-order ng pagkain, nag-drive na kami para lumabas at maghanap ng makainan. Brown out rin kasi sa amin at hindi ako makapagluto. Buti na lang open ang McDonald's at dito na kami kumain. Yung reaksyon ni Jeff nung dumating siya ay parang nagtaka talaga siya kung ano nga ba ang estado namin. Pinaliwanag ko lang sa kanya na friends na lang kami. Syempre, para sa akin, posible naman yon lalo na't meron kaming pinagsamahan. It just so happened na kailangan kong tapusin na ang relasyon namin because I have some realizations that I only want to keep on my own. Na-stranded si Alex dito sa bahay dahil babiyahe sana siya ng Panglao kaso na-cancel ang mga trips so dito na muna siya hanggang sa maging okay na ang panahon. Habang nag-uusap kami sa mga bagay-bagay, ito naman sina Jeff at Cookie na unbothered sa nangyaring bagyo. Buti na lang yung lugar namin hindi binaha but still, hindi mawawala na ma-concern kami sa mga nangyari sa Cebu City. I hope makabangon agad sila at hindi talaga biro ang pinsalang nangyari doon. Baka naman, government, mahimasmasan kayo at maisa uli ang mga nakurakot niyong para sa flood control. Walang tsaring yan. Dahil hindi pa rin okay ang panahon, nagluto muna ako ng sinigang. Ito talaga ang masarap na ulamin sa ganitong panahon. O ayan, may message pa siya sa inyo. They missed Hey, you. Jennifer Rose, I'm back. Are you back? I'm back at home. I'm locked. So ayun muna ang ganap namin ngayon and that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!